Good morning sa laman ay nagbabalik ang lalaki pagdating sa salapi. Pag-usapan natin ngayon yung cost of living dito sa Kuwait. Ang cost of living dito, umpisahan natin sa uloy. Umpisahan natin sa may bahay, sa renta ng bahay. Ang renta ng bahay dito ay depende sa lugar. Yung sa akin kasi, sa Salvia siya. Tapos sa old building, kaya mura lang yung inupahan ko. Nasa 55 kg lang siya. Wow! Ay, shoutout nga pala kay Ate Joy at thank you sa pa-t-shirt. Yun nga. Tapos sa internet naman, syempre, shoulder ko na yun. Gumagastos lang ako sa internet ng 5 KB a month. Yun na yun, 200 GB na yun. Depende naman yun sa network na gagamitin mo. Marami din network dito. Katulad sa atin. Meron dito STC, Corredo, Say, mga ganyan. Depende yun sa internet na ginagamit mo. Sa akin kasi Corredo. Tapos, sa naman, yun nga, nasabi ko sa inyo sa mga previous vlog ko na yung renta ng bahay, food allowance, sa transport, sagot yan ng employer ko. Wow! Kasi yun nga, pagdating naman sa sahod rebili, yung mga, mamaya, humingi ka pa eh. Pero yung monthly na nare-receive ko talaga ng pera, lahat na yun na kasama na yung pang-renta, pang-transport, food allowance, pang-down. Nasa 280. So, kung i-convert natin siya lagi tayo mag-base sa 180. Kasi ito naman yung nag-range lagi yung Kuwait nila. Pero ngayong month na ito, tumaas siya. Nasa 189, 188. Ang 1 dinar. Ang 1 dinar kasi is, kung sa Philippine peso is nasa 180 siya. Kung mag-base pa nila sa 180. Yun nga, alam niyo ba na ng Kuwait ang pinakamataas at the strongest currency sa mundo. Kaya, goods na rin na napunta ko rito. Yun nga, pagdating naman sa cost of living, medyo mahal siya para sa Pilipinas. Pero yung naman dito, yung pagod mo dito, yung pagod mo dito is sulit naman. Pero sa trabaho ko naman, sakto lang, hindi naman pagod kasi sa sales naman ako eh. Tayo-tayo ka lang, benta-benta ka lang dyan. Siyempre, hindi ka lang basta tayo-tayo lang papogi. Kailangan mo rin galingan mo rin yung performance mo. So far naman, lagi namang mataas ang benta natin. Kaya kung napapanood mo itong video na to, side na to, parang yes! Sa Pilipinas, overwork ka pero less paid. Dito kasi less work pero overpaid ka. Kaya sulit magtrabaho sa atin. Pero kung ikaw naman din madiskarte, hindi mo na kailangan mag-abroad. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat na nag-abroad walang diskarte. May mga iba-iba lang kasi talaga tayo na estado sa buhay. Kaya yung iba mas pinipiling mag-abroad. Yun. Pero inyo, ilang years na ako nagtatrabaho sa Pilipinas, almost 18 years old pa lang ako nagtatrabaho na ako eh. Ano edad ko na ngayon? 20. Charot lang. 35 na ako. So tuloy-tuloy lang, ipon lang ng ipon hanggang sa mag-4 na tayo sa Pilipinas. Hindi man ako masyadong palabili ng mga wants ko. Kaya ikaw, kabayan, kapag nag-abroad ka, matuto ka na mag-save. Siguro maglaan ka ng 5% para sa mga wants mo. Kasi deserve mo din naman yun. Tapos, huwag kang magtitipid sa pagkain, yan yung number 1. Kasi syempre, kasi pabansa tayo, mga sarili lang din natin yung maasahan natin dito. Dapat ingatan natin yung sarili natin, lalo na yung health natin. Itong video na to, hindi ito para magyabang. Gusto ko lang kayo ma-inspire na malaking tulong din naman kapag nag-abroad ka. Lalo na hindi naman tayo ganun okay ang buhay natin sa Pilipinas. Lalo na ako independent ako. Sarili ko lang din yung binubuhay ko. Wala na akong parents. Kaya
nag-iipon ako para pag mag-for goods na ako sa Pilipinas, is mag-business ako. So yun lang, maraming salamat. Paki-follow and share nitong video na to. Yun lang, bye. Syukran, walang ukot. Naantay mo.